kung paano siyang nilalait-lait at masyado pong binabanatan ngayon ng mga Kim Pao fans, Pero ang gandang babae po pala nito. Marami pong nagkakagusto, kaya na-insecure ang mga fans na Kim Pao. Paano siya nakasigurado na lahat ng mga bumabanat ngayon kay Ren Iscanio ay mga Kim Pao fans? Bakit? Wala bang mga basher si Ren Iscanio? Magandang araw mga kachika, Rigel po ulit ang inyong Chika Patrol. Bago tayo magsimula mga kachika, inaanyayahan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagte-trending na mga showbiz balita. Nagbigay ng kanyang mabibigat na mensahe si Nanay Christy Fermin sa mga Kim Pao fans sa kanyang show ngayong araw sa Christopher Minute. Alam nyo mga kachika, napanood ko ito kani-kanina lamang at gusto kong magbigay ng aking opinion dito nga sa mga statement ni Nanay Christy Fermin laban sa mga Kim Pao fans. Dito nga sa video na tinutukoy ko mga kachika, kitang-kita naman natin kung paano niya ipinagtatanggol si Ren Iscanio mula sa mga Kim Pao fans. Baga napapaisip nga rin ako dyan, para kasi ang laki-laki ng galit niya sa mga Kim Pao fans base dun sa mga pinagsasabi niya. Tsaka parang siya yung tumatayong abogado ni Ren kahit wala naman siyang kinalaman sa issue na yun mga kachika. Kumbaga hindi naman siya manager ni Ren, duda nga kung magkakilala o magkaibigan sila, pero yung pagsasalita niya mga kachika parang galit na galit eh. So ayun nga mga kachika, napakinggan ko, sinabi niya na yung mga Kim Pao fans daw kasi grabe ang panghuhusga. Kumbaga mga kachika, kawawang-kawawa na daw ang estado ngayon ni Ren Iscanio dahil sa tinatanggap nitong pambababash mula sa mga balitang hindi naman totoo. Diba mga kachika, yan nga yung nagtitrending na balita na itong si Ren at si Paolo ay mayroong lihim na relasyon. Pero kagaya nga nung sinabi ko dun sa mga nakaraang content ko, wala namang ebidensya na nagpapatunay dyan, kaya yan ay maiko-consider natin na fake news. So kung fake news yan, nakapagbigay na ng statement yung panig ni Ren na hindi totoo, kumbaga nakapagbigay na ng statement yung manager niya na hindi totoo, tapos na dun eh. Pero ito si Nanay Christy Fermin mga kachika, parang siya yung talagang abogado ni Ren, siya yung nagtatanggol at meron nga siyang binitawang mga salita sa mga Kim Pao fans. Panoorin nyo to mga kachika. Diba? Yes. Pero bakit naman pinepersonal masyado si Ren Iscanio ngayon? Sana po mag-research naman po muna kayo bago ninyo saktan ang damdamin ng isang taong nananahimik. Porque ba sinabi niyang crush niya si Paolo Avellino, ang mga tao nagmamahal sa kanya, hindi na rin kinakaya kung paano siyang nilalait-lait at masyado pong binabanatan ngayon ng mga Kim Pao fans, di ba? Totoo, grabe, hindi mo yung mga nakaraan, ibinabalik yung mga kwento ng hindi mo kung paano siya nagsimula. Grabe yung mga panglilibak nila dito kay Ren na wala naman siya magawa. Yan mga kachika, kumbaga nilahat niya sinabi niya na mga Kim Pao fans binabanatan nga daw si Ren Iscanio. Ngayon mga kachika, dyan pa lang sa statement na yan napaisip ka agad ako paano siya nakasigurado na lahat ng mga bumabanat ngayon kay Ren Iscanio ay mga Kim Pao fans? Bakit? Wala bang mga basher si Ren Iscanio na pwedeng sumausaw sa issue? Malay ba natin mga kachika, di ba? Malay ba natin kung mga bashers lang naman pala ni Ren yung nagpapakalat nung ganyan chismis? Tapos sila rin mga kachika yung nang babasya kay Ren ng totrol. Pag hindi naman big deal sa simulayan sa mga Kim Pao fans, pero dahil alam nyo binuhusan ng gaas ng mga bashers ni Ren, yung mga nang totrol kay Ren, kaya lalong lumaki at anong nangyari mga kachika, yung mga Kim Pao fans ngayon ang naging masama. Tapos mga kachika, ito pa yung nakakatawa dyan nung sinabi ni Nanay Christy Fermin na mag-factual check daw muna, mag-research daw muna bago magbigay ng impormasyon sa publiko. Ngayon nakakatawa kasi siya yung nagsabi niyan. Nako Kim Pao supporters, maghunos dili kayo. Fact check muna bago manugod. Huwag iskandalosa dahil hindi nakagaganda sa imahe ng mga iniidolo nyo ang ganyan. Totoo po yan.
Hindi dapat na agad-agad ay susumbatan ninyo at parurunggitan nyo at sasaktan ng damdamin ng isang tao na hindi naman kayo nakatitiyak kung totoo ang mga pinagsasasabi nyo. Nakakahawa si Ren Escanio. Pero siya mismo patong-patong na yung mga nakasampang kasong cyber libel sa kanya. Di ba mga kachika? Di ba yung sinampang kaso sa kanya ni Bea Alonzo dahil daw yan sa pagbibitaw ni Nanay Christy Fermin ng mga statement, ng mga chismis na hindi naman totoo. Ganon din yung ginawa sa kanya ni Dominic Roque. Ngayon mga kachika, siya na mismo yung may kasong ganyan. Tapos siya pa yung mismong magsasabi na mag-research daw muna bago magkalat ng chismis. Ngayon nakakatawa yan mga kachika. Tapos yung huli kong napansin dyan sa sinabi niya, parang sinabi niya na yung mga Kim Pao fans pa yung magiging dahilan ng pagbagsak ni Kim Chiu at ni Paolo Abilino. Sabi nga ni John, tama po, dapat hindi ganyan ang mga fans. Nakakahiya ang mga ginagawa nyo. Naglalagay kayo ng tao sa masamang imahe samantalang wala namang kasalanan sa mga sinasabi nyo. Ren Escanio, lumaban ka, huwag kang uurong, wala kang kasalanan, sabi ni John. Walang kalaban-laban, patahimikin nyo yung bata na walang kalam-alam sa mga ibinibiran nyo. Tama na yan. Hindi nakagaganda sa tambalan niya ni Paolo Abilino at ni Kim Chiu. Nay, di ko po kilala si Ren, pero ang gandang babae po pala nito. Marami pong nagkakagusto, kaya na-insecure ang mga fans na Kim Pao, kahit wala silang basehan. Sabi ni Dan Clavesillas. Parang hindi ko lang ma-absorb mga kachike. Parang gagamitin nila yung sitwasyon ngayon ni Ren na kaawa-awa na talagang tinatadad ng pambabash para mabaliktad mga kachika, para yung mga Kim Pao fans naman yung maging dahilan para sila yung sisihin ng pagbagsak ng kanilang mga iniidolo. Kaya mga kachika, kakaiba lang nung napakinggan ko nga yan parang may mga point dyan na hindi ko maintindihan yung sinasabi ni Nanay Christy Fermin. Ako mga kachika, personally wala naman akong grudges kay Nanay Christy kahit na nasa kaninong side siya. Maging siya man ay nasa side ni Ren or ng Kim Pao fans, walang kaso sa akin yun. Ang akin lang mga kachika, kung talagang pinagtatanggol niya si Ren, wag naman siya basta-basta mambabato rin ang accusation sa mga Kim Pao fans. Meron pa nga akong nabasa sa comment section doon kung saan may isang nagsabi na yung mga Kim Pao fans pa yung maglalagay sa alanganin kina Kim Chiu at Paolo Abilino. Hindi ko alam kung anong basihan niya dyan. Hindi ko alam kung sigurado na ba siya na Kim Pao fans lang yung, alam niyo, gumagawa ng chismis or fake news kay Ren. Hindi ko alam mga kachika, pero yan lang yung opinion ko. Kasi doon nga sa sinabi niya ni Nanay Christy Fermin, nilahat niya Para sinabi niya mga kachika, lahat ng mga Kim Pao fans yung nagpapakalat ng chismis at ng babash kay Ren Escanio. Gusto ko marinig ang inyong opinion dito sa usaping ito mga kachika. Ilagay nyo lang dito sa comment section para mapag-usapan natin. Chika Patrol signing out! Chika, huwag niyong kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Para sa iba pang mga celebrity news, i-click lamang ang mga videos na ito.